This is a work of fiction. Names, characters, business, events, and incidents are the products of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Naging mas maayos at mas magaan pa ang dalawang sumunod na araw na pananatili namin ni Marcus sa bahay nila sa Mindoro. Although hindi pa rin kami nakakapag-usap ni Cass pagkatapos ng mga nangyari, ay mas pinili ko na hindi na muna isipin masyado yun, at mas nag-focus na lang ako sa pagbuo ng maraming magagandang memorya kasama ang lalaking mahal ko. Marcus, bumangon ka na dyan, baka malate ako sa flight ko, mababa ang boses na saad ko, nang dumating ang araw ng Sabado. Bahagya namang gumalaw si Marcus, at nang magmulat siya ng mata ay mahina siyang napabuntong hininga. Huwag ka na lang kaya umalis, tawagan mo na lang ang lolo't lola mo. Maiintindihan naman nila, bulong niya, bago niya ako hinila, kaya naman muli akong napahiga sa tabi niya, tapos ay mahigpit pa niya akong niyakap. Napag-usapan na natin ito, hindi ba? At saka akala ko ba susunod ka sa akin doon, at hindi ba isang buwan lang naman? Napapangiti na wika ko habang mas dinadama pa ang mainit at mahigpit niyang yakap sa akin. Pero baka isang linggo pa kasi bago ako makasunod sa'yo doon, mamimiss kita, malambing naman na bulong niya. Mabilis lang ang isang linggo, Marcus, nagawa nga nating maghintay sa isa't isa ng mahigit 2 taon, hindi ba? Natatawa na saad ko. Hindi madali iyon, Van, iyong isang araw pa nga lang na wala ka sa tabi ko para na akong mababaliw. Giit niya, muli akong natawa dahil sa narinig. Basta bumangon ka na dyan, pangako, pagka-uwi natin dito pagkatapos ng 1 buwan, lagi na tayong magkasama, nakangiti na wika ko. Kung gusto mo, bumili na tayo ng sarili nating bahay, dagdag ko pa, dahil doon ay agad siyang napaupo sa kama at ngumisi pa sa akin. Palalayasin ko na lang si Marky sa kondo, doon na lang siya kay Yael tumira, sagot niya, dahil doon ay malakas akong natawa. Ang sama mo talaga sa kapatid mo, pagbabawal ko naman kunwari habang natatawa pa rin. Sige na, bumangon ka na't maligo. Hihintayin ka namin sa hapag, para makakain na rin tayo ng agahan kasama ang mga magulang mo, dagdag ko pa. Nakita ko na parang ayaw pa niyang sumunod sa sinabi ko, pero sa huli ay tumayo pa rin naman siya at dumiretso na sa banyo. Bago nga siya pumasok doon ay tinignan niya ako at ngumisi na naman. Naligo ka na ba? Sabay na tayo, may halong pang-aakit ang boses na saad niya. Mahina na lang ulit akong natawa dahil sa mga kalokohan niya. Kung sanang maaga kang bumangon, edi sana sabay tayong naligo. Tapos na ako, sagot ko, bahagya siyang napasimangot bago dumiretso na lang papasok sa banyo. Ako naman ay napailing na lang bago tumayo na, at pinuntahan ang mga magulang niya sa hapag kung saan sila naghihintay sa amin. Bumangon na ba si Marcus, anak? Tanong sa akin ng papa niya. Kung hindi pa, kami na ng mama niyo ang maghahatid sa'yo sa airport, dagdag pa niya. Nagbibihis na po siya, tito pa, sagot ko naman bago umupo na rin sa tabi nila. Anak, umuwi din kayo agad ha, nakangiti na wika naman ni Tita Ma. Opo Tita Ma, at pagkabalik po namin ni Marcus, isasama ko po si Papa dito para makilala nyo na rin po siya. Tiyak na magkakasundo po kayo nun, lalo na sa usaping negosyo. Ganun din po kasi ang lagi nilang topic ni Marcus, wika ko. Nako, welcome kayo dito kahit na anong oras. At isa pa, parang mag-asawa na rin naman talaga kayo ni Marcus, at kahit noon pa lang, lagi naman naming sinasabi na bahay mo na rin ito, wika ni Tita Ma. Ramdam ko na namula ang magkabilang pisngi ko dahil sa narinig. Maya-maya pa ay bumaba na rin si Marcus mula sa ikalawang palapag. Sabay-sabay naman na kaming kumain nang nakaupo na siya. At ang umagang iyon, ay napuno pa rin ng masayang kwentuhan. Nang matapos ay nagpahinga lang kami saglit, bago kami nagpaalam sa mga magulang ni Marcus na aalis na. Sa totoo lang, medyo nakakalungkot din na ilang araw kaming hindi magkikita ni Marcus, pero mabilis lang naman ang oras. Kagaya ng sinabi ko, hindi naman kasi pwede na basta na lang akong hindi bumalik sa Florida. Malaki ang pasasalamat at utang na loob ko sa pamilya namin doon, at gusto ko na personal magpaalam sa kanila.
Habang nasa biyahe, sa tuwing may pagkakataon ay laging hawak ni Marcus ang kamay ko. Ramdam ko na mahigpit ang hawak niya, na para bang ayaw niya akong pakawalan. Natatawa na lang ako kapag naririnig ko siya na mahinang napapabuntong hininga at nakikita na napapasimangot. Marcus naman malulungkot ako lalo niyan kapag hindi ka pangumiti, wika ko kunwari pagkaraan ng ilang minuto. Nakakainis naman kasi, ilang araw kitang mamimiss. Ilang araw kitang hindi mahahalikan at mayayakap, reklamo niya. Di tapusin mo agad lahat ng kailangan mong tapusin para makasunod ka agad sa akin doon, sagot ko naman. Hindi na siya nakasagot pa nang makarating na nga kami. Hinitid pa nga niya ako hanggang sa loob, habang mahigpit pa rin ang hawak niya sa kamay ko. Nanatili siya doon, hanggang sa kailangan ko na talagang umalis kasi ay tinawag na ang flight ko. Mag-iingat ka doon, kapag nakauwi ka na, tumawag ka agad sa akin. Kapag nilapitan ka ng pangit na Blake na yon, umiwas ka agad, paalala pa niya, kaya malakas akong natawa. Anong pangit, ang pogi kaya ni Blake, pang-aasar ko naman, kaya mas lalo siyang napasimangot. Huwag mo akong pinagseselos Van, kung ayaw mo na iuwi kita ngayon at etali na lang sa kama ko, pagbabanta naman niya. Imbes na sumagot ay matamis na lang akong ngumiti bago ko siya niyakap, at ako na mismo ang humalik sa lobby niya. Ang cute mong magselos Marcus ko, huwag kang mag-alala, kasi ikaw lang naman ang mahal ko, malambing na bulong ko. Ako lang ang mahal mo? Ako kasi marami kayong mahal ko, sagot niya, ako naman ang napangiwi dahil doon. Siyempre bukod sa'yo, mahal ko rin yung mga tao na mahal mo, agad na wika naman niya, kaya muli na lang akong natawa. Sige na, mag-iingat kayo rito, saad ko na lang ulit. Niyakap at hinalikan naman niya ako ulit, bago niya ako pinakawalan. Ngumiti naman ako sa kanya bago naglakad na paalis. Mabilis na lumipas ang mga araw, at araw na naging linggo. Mula nang makabalik ako sa Florida, ay hindi na ako nag-aksaya ng panahon na sabihin kina lolo't lola, maging sa mga tito at tita ko ang plano ko. Natuwa at naging masaya naman sila para sa akin, lalo na nang malaman din nila na okay na kami ni Papa. Nung unang 3 araw ko sa Florida, mula nang makauwi ako, madalas kaming mag-usap via video call ni Marcus kahit na umaga dito at gabi doon, o gabi dito at umaga naman doon. Ang kaso, ng pang-4 na araw na ay naging madalang na lang iyon, at ang lagi niyang sinasabi ay busy daw siya. Naiintindihan ko naman na marami siyang kailangang asikasuhin at gawing trabaho. Pero ang isang nakakatampo ay mahigit 1 linggo na, pero wala pa rin siya dito. Basta isang chat lang ang sinabi niya, na baka medyo tumagal pa daw sa dami ng kailangan niyang tapusin. At hindi pa rin naman ako nagreklamo kahit na miss ko na siya, kasi nga ay alam ko na para yun sa pamilya niya at mga negosyo nila. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi mula sa trabaho, na walking distance lang naman sa mismong bahay ni na Lola, ay parang wala ako sa sarili na iniisip si Marcus. Sobra ko na kasi talaga siyang namimiss. Napalingon pa nga ako sa dagat na hindi kalayuan sa daan na tinatahak ko, at tipid na napangiti kasi kahit napapalubog na ang araw ay ang dami pa ring tao na nandoon. Iba't ibang uri ng tao, iba't ibang kulay, may mga seryoso lang at meron ding mga nakangiti. Ganun pa man, ay bakas sa bawat mukha nila na masaya sila at parang walang iniisip na problema. Hindi sa sinasabi ko na may problema ako, siguro sobra ko lang talagang namimiss si Marcus kaya kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isip ko. Nagpasya naman ako na umupo muna sa isang bench na nadaanan ko, at nagpasya na panoorin ang paglubog ng araw, habang nakikinig sa nagbabasking sa hindi kalayuan. Inilabas ko pa nga ang cellphone ko, at nagpasya na mag-chat kay Marcus. Miss na kita Marcus ko, iyon ang sinabi ko na may sad emoji pa sa dulo. Nakita ko na online siya, tapos ay nagsindin siya pero hindi naman nag-reply. Muli na lang akong napabuntong hininga sa ideya na baka sobrang busy lang talaga niya. Ganun pa man ay nagtipa ulit ako ng isa pang mensahe para sa kanya. Kapag hindi ka na busy, tumawag ka naman sa akin please. Miss na talaga kita mahal ko, saad ko na may pinaghalong sad emoji at mga hearts pa sa dulo.
Mahina pa nga akong natawa sa sarili ko, kasi parang ang OA ko na masyado, at parang sobrang clingy ko na. Nang nagpa siya akong tumayo na para makauwi na sana, ay agad akong natigilan nang marinig ko na parang nag-iba ang boses ng nagbabasking. Bigla akong kinabahan, kasi ay pamilyar ang boses na iyon, at pamilyar din ang kinakanta nito. Nang lumingon ako doon, ay napasinghap ako nang makita ang nakangiting si Marcus habang nakatingin sa akin, at kinakanta ang Forever ng The Ambassador. Iyong kaparehong kanta rin na kinanta niya para sa akin noong unang gabi na maging okay kami ulit. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ngayong nasa harap ko na ulit siya pagkatapos ng mahigit 1 linggo. Masaya ako na naiiyak, halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Gusto ko na tumakbo na agad palapit sa kanya pero hindi ko gusto na masira ang moment. Kaya naman sa huli ay dahan-dahan na lang akong naglakad palapit, habang nakatitig sa gwapo niyang mukha na ngayon ay nakangiti at nakatitig din sa akin habang kumakanta siya. Pagkalipas lang ng ilang minuto, ay natapos na niya ang pagkanta niya. Nakita ko na nakangiti pa siyang nagpasalamat sa lalaki bago naglakad palapit sa akin. Marcus naman nakakainis ka, naiiyak na saad ko, mahina naman siyang natawa bago niya ako niyakap ng mahigpit. Bakit ngayon ka lang, sobra kitang namiss alam mo ba yon, bulong ko pa. Alam ko, at nagpamiss lang talaga ako, natatawa na sagot naman niya. Bahagya pa siyang lumayo sa akin habang hindi pa rin maalis ang ngiti sa labi niya. Gusto lang kitang surprise, malambing na dagdag pa niya. Bakit, akala mo ba hindi na ako tutuloy dito? Nakangisi na tanong pa niya. Hindi, alam ko naman kasi na hindi mo ako matitiis. Pero naiinis ako kasi ang tagal mo, sagot ko naman. Sorry na, gusto ko lang naman kasi na mamiss mo ako ng sobra, nakangiti at malambing pa rin ang boses na saad niya. Van, hindi ko alam kung ito ang tamang oras para gawin ito, pero hindi na ako makapaghintay, dagdag pa niya. Agad naman nakumunat ang noo ko at nalito dahil sa narinig, hindi ko kasi alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Mula noon, sayo lang ako nabaliw ng ganito. Hindi ako kailanman naging sigurado sa kahit na anong bagay sa buhay ko, maliban sayo. Hindi ako perpektong tao, Van, at hindi ako nangangako na hindi na kita masasaktan pa. Pero pangako na mamahalin at aalagaan kita sa paraan na alam ko, puno ng sinseridad na saad niya. Napasinghap na naman ako nang bigla niyang inilabas ang maliit na kahon mula sa bulsa niya, at binuksan niya yon. Tapos ay agad siyang lumuhad sa harap ko, at sa harap ng maraming tao na nakatingin pala sa amin. Gusto ko na bumuo ng maraming masasaya at magagandang memorya kasama ka. Ikaw lang ang gusto ko na makasama habang buhay. Kaya please, nakikiusap ako sa iyo, Van, magpakasal na tayo. Nakangiti pero may halong kaba na saad pa niya. Literal akong napanganga sa narinig, agad akong nakaramdam ng kaba. Pero mas nangingibabaw ang labis na tuwa sa akin. Kaya naman kasabay ng pagpatak ng luha sa mga mata ko, ay ang sunod-sunod na pagtango. Oo, Marcus, oo. Baliw ako kung tatanggi ako sayo, umiiyak na sagot ko. Mahina naman siyang natawa bago isinuot sa akin ang singsing. Alam kong hindi naiintindihan ng ibang nandito ang lengguwahe namin, pero obvious naman sa kilos namin kung ano ang nangyayari. Kaya naman malakas na nagsigawan at palakpakan ang mga nandoon, lalo na nang tumayo na si Marcus, at agad niya akong hinalikan sa lobby. Nang maghiwalay ang mga lobby namin ay mahigpit ko siyang niyakap dala ng labis na tuwang nararamdaman. Pagkatapos nun, ay naglahad na siya ng kamay sa akin na agad ko namang tinanggap, at sabay na kaming naglakad pa uwi sa bahay, habang magkahawak kami ng kamay. Naiinis pa rin ako sayo, paano kasi bigla ka na lang hindi sumasagot sa mga chat at tawag ko? Nag-overthink tuloy ako masyado. Hindi ko kasi alam kung ano na ang nangyayari sa inyo doon, nakasimangot na reklamo ko habang naglalakad kami. Kumusta na nga pala ang tropa, nakausap mo na ba ulit si Cass, tanong ko pa. Nakita ko kung paano nawala ang ngiti sa labi niya dahil sa tanong ko. Huwag na muna nating pag-usapan, Van, mababa ang boses na sagot niya, agad na umawang ang bibig ko dahil sa narinig. Agad ko ring napagtanto na hindi pa rin okay ang lahat.
nakakalungkot, at sobrang nakakapanlumo. Aminado man ako na nasaktan ako, pero wala na sa akin yon. Mas nangingibabaw pa rin kasi sa akin yung matagal naming pinagsamahan ng tropa. At kung ako ang tatanungin, ay gusto ko na talaga na bumalik kami sa dati. Nagagalit ka pa rin ba kay Cass? Marcus naman saad ko pa. Van, please, huwag na muna nating pag-usapan, okay? Mahina ang boses na saad niya, muli na lang akong natahimik, bago napabuntong hininga at tumango na lang. Hindi na ako nagsalita pa nang makarating na kami sa bahay. Doon ay formal ko siyang pinakilala sa lolo't lola ko, maging sa mga tito at tita ko rin. Naging mainit naman ang pagtanggap nila sa kanya, at sabay-sabay pa kaming lahat na kumain ng hapunan habang ang daming tinatanong sa kanya ng pamilya ko. Nang matapos kami kumain ng dinner, ay agad akong nagpaalam sa lahat, at inaya ko na si Marcus papunta sa kwarto ko. Nasaan pala ang mga gamit mo? Tanong ko habang nakahiga siya sa kama ko, at ako naman ay nagbibihis na. Nasa hotel, nung isang araw pa ako nandito, nakangisi na sagot naman niya. Nung isang araw ka pa pala nandito, pero hindi ka agad nagpakita sa akin. Niwala kang kahit na anong sinabi, reklamo ko na naman, muli na lang siyang natawa na parang nag-e-enjoy pa siyang makita na naiinis ako. Huwag kang tumawa Marcus, seryoso ako, giit ko naman, dahil doon ay peke siyang umubo at pinigilan ang pagtawa niya. Nagpapamiss nga kasi ako sa'yo ng sobra, sagot na lang niya. Araw-araw naman kitang tinitignan at binabantayan na hindi mo nakikita. Nakita ko na nilapitan ka ni Blake kahapon pero umiwas ka, good boy. Proud ang asawa mo sa'yo. Nakangisi at may halong pang-aasar na wika niya, kaya napailing na lang ako ulit, bago naglakad palapit sa kama at umupo doon. Oo nga pala, kailan at saan tayo ikakasal, tanong ko. Excited ka naman masyado, natatawa na sagot niya. Nasabi mo na ba sa mga magulang mo ang tungkol dito, tanong ko pa. Nasabi ko na sa lahat, nahingi ko na rin ang permiso ng papa mo, sagot ulit niya. Wala pa naman talagang plano kung kailan at saan, basta gusto ko lang na magpakasal na tayo. Pero saka na natin pag-usapan yan, mag-enjoy na muna tayo habang nandito tayo, dagdag pa niya. Nagkibit na lang ako ng balikat bago humiga na rin sa kama. Ang akala ko kasi ay may plano na talaga siya, pero wala pa pala. Pero okay lang din naman yun, ang mahalaga lang sa akin ay alam ko na engaged na kami, at may balak siya na pakasalan ako. Puntahan natin ang mama mo bukas, hindi ba day off ko naman? Nakangiti na saad niya pagkalipas ng ilang minutong katahimikan. Gusto ko ring personal na sabihin sa kanya, na pakakasalan kita, at ako ang lalaki na magmamahal at mag-aalaga sa'yo hanggang sa tumanda na tayo, dagdag pa niya. Agad akong napangiti dahil sa narinig, sa totoo lang ay gusto ko ang ideya na yon. Noon pa lang ay nasabi na namin kay mama ang tungkol sa relasyon namin, pero sa pangalan lang nila nakilala ang isa't isa dahil nga nasa Florida si mama. Kaya gusto ko rin na ipakilala na siya sa mama ko ng personal. Naniniwala naman kasi ako na lagi pa ring nasa tabi ko si mama, at alam ko na magiging masaya siya na makilala sa wakas, ang tao na mahal ko at sobra ring nagmamahal at nagpapasaya sa akin. Teka, paano mo nalaman na day off ko bukas? Nalilito na tanong ko. Ano bang hindi ko alam tungkol sayo? Nakangisi at mayabang na sagot niya. Napangiwi na lang ako kasi ay laging ganun ang linya niya. Hindi na ako sumagot pa, pero mas lumapit ako sa kanya at ginawa kong unan ang matipuno niyang dibdib. Agad naman niya akong niyakap nang gawin ko yon. Wala nang nagsalita sa amin, pero pareho kaming nakangiti at mas dinadama ang mainit na presensya ng isa't isa. Nasa ganung posisyon lang kami, hanggang sa makatulog na rin kami ng magkatabi sa kama ko. Masaya akong nagising sa sumunod na araw, lalo na't katabi ko si Marcus na mahimbing pa ring natutulog sa tabi ko habang yakap niya ako. Pinilit ko nga na hindi kumilos para lang hindi sana siya maistorbo. Ang kaso ay mukhang huli na, kasi ay siya na mismo ang nagmulat ng mata at matamis pang ngumiti sa akin. Ang saya gumising sa umaga na ikaw ang una kong nakikita, malambing na saad niya. Ang aga pa, pero ang landi mo na, natatawa na wika ko bago umupo sa kama.
Bumangon na tayo, hindi ba sabi mo gusto mong puntahan si mama, dagdag ko pa. Imbes na sumagot ay bigla niya akong hinila pabalik sa tabi niya, nagulat pa nga ako nang bigla niya akong hinalikan sa lobby. Napangiti na lang ako at hindi na nagreklamo pa. Nang matapos ay bumangon na rin naman kami, at kumain ng agahan kasabay pa rin sina lolo't lola, at ang mga tito at tita ko. Nalilito nga ako kasi habang kasama namin sila sa hapag, may mga pagkakataon na mapapalingon sila sa amin at mapapangiti. Hindi ko naman alam kung bakit pero hindi na rin ako nagtanong pa. Pagkatapos kumain, nagsabi naman na kami sa kanila na aalis na kami. Pagkalabas nga namin sa bahay ay nakasalubong namin si Blake, nakangiti pa nga itong bumati sa akin. Siyempre hindi naman ako bastos, kaya binati ko rin siya pabalik. Ang kaso, agad na napasimangot si Marcus, kaya mahina na lang ulit akong natawa sa huli. Pero nang pinakilala ko siya rito na boyfriend ko, mayabang naman siyang ngumisi. Dumiretso muna kami ni Marcus sa hotel na tinutuluyan niya, para makapagbihis muna daw siya. Naging mabilis lang naman yon, at pagkatapos ay dumiretso na kami papunta kay mama. Nang makarating, ay nagbigay lang kami ng bulaklak at nagsindi na rin ng kandila. Hello po ma, kumusta po? Pasensya na po at medyo matagal akong hindi nakapunta rito, nakangiti na paninimula ko. Ma, alam niyo po ba, okay na po kami ni Papa. Humingi na po ako ng sorry sa kanya, at balak ko na rin pong bumalik na talaga sa Pinas, para doon na po ulit tumira kasama siya pagkukwento ko. Pero huwag po kayong mag-alala ma, kasi pupuntahan ko pa rin naman po kayo dito, kapag may pagkakataon po, dagdag ko pa. Agad akong napalingon kay Marcus nang bigla siyang umakbay sa akin. Peke pa siyang umubo, kaya natawa na naman ako. At sa kama, kasama ko nga po pala si Marcus. Siya po yung lalaki na madalas kong ikwento sa inyo noon. Iyong lalaki na mahal ko, at sobra pong nagmamahal sa akin. Sayang po kasi hindi na kayo nagkakilala ng personal talaga, pero heto po siya ngayon, kasama ko po, pagpapakilala ko naman kay Marcus. Hello po Tita Ma, nakangiti na saad naman ni Marcus. Sorry po kung masyado akong feeling close, Tita Ma po kasi ang tawag nitong si Van kay Mama, kaya iyon na rin po ang itatawag ko sa inyo. At kapag kasal na po kami, Mama na rin po ang itatawag ko sa inyo, saad niya. Hindi naman maalis ang ngiti sa akin habang pinapakinggan ko siya. Tita Ma, alam ko po na mahal niyo ang anak niyo, at hindi ko man po kaya na mahigitan o pantayan man lang ang pagmamahal na iyon, pangako po, mamahalin at aalagaan ko po siya sa paraan na alam ko. Kaya hindi niyo na rin po kailangang mag-alala sa kanya, kasi nangangako rin po ako, napipilitin ko pong hindi makagawa ng bagay na alam kong makakasakit po sa kanya, puno ng sinseridad na saad niya. Inalis niya ang pagkakaakbay sa akin, tapos ay nakangiti niyang pinagsaklop ang mga kamay namin. Kasabay nun ay ang pag-ihip ng malakas at preskong hangin, na para bang may isang presensya na niyakap kami. Nagkatinginan at napangiti kami ni Marcus dahil doon. Alam at ramdam kasi namin na masaya si Mama para sa amin. Salamat po Mama, masayang wika ko. Maraming salamat po Tita Ma, saad din naman ni Marcus. Nagtagal pa kami doon ng ilang minuto, bago kami nagpasya na umalis na. Nagtaka nga ako kasi ay sinabi ni Marcus na bumalik muna daw kami sa bahay, at pagkarating doon ay agad kong nakita sa harap ang dalawang bike. Kanino ang mga ito, agad na tanong ko. Sa ating dalawa, nakangiti na wika niya. Halika na, hinihintay na nila tayo, dagdag pa niya. Ha? Saan, at sinong naghihintay sa atin, nalilito na tanong ko, pero ngumiti lang siya sa akin bago sumakay sa isang bisikleta. Nalilito man ay ganun na lang din ang ginawa ko, at umalis na nga kami. Paunahan tayo Van, habulin mo ako, malakas na sigaw niya bago sumipa sa bike ng mas mabilis, malakas naman akong natawa bago sinubukan na habulin nga siya. Sobrang saya at gan talaga sa pakiramdam, na ngayon ay kasama kong nagbibisikleta ang lalaking mahal ko, habang tanaw at nadadaanan namin ang kahabaan ng dagat. Sobrang ganda ng view, at sobrang romantic kung iisipin. Pakiramdam ko ay wala na talagang mapaglalagyan ang tuwa na nararamdaman ko.
Ang bagal mo naman Van, nang aasar na sigaw pa niya habang patuloy sa pagtawa. Ang mahuli may parusa, dagdag pa niya. Ang daya mo naman Marcus sigaw ko rin pabalik na tinawanan lang niya. Sinubukan ko na mas bilisan pa, ang kaso ay wala talagang nangyayari. Pero nagulat ako maya-maya pa kasi ay may mga nagbabike din ang nakisabay sa akin. Nang lumingon ako ay nakita ko ang nakangiting sina Yael at Levi. Nagdahan-dahan ako sa pagpadyak at lumingon pa sa likuran ko. Agad na umawang ang bibig ko nang makita na nakasunod din sa amin ang nakangiting sina Jazz, Marky at si Cass. Ang babagal nyo, ang mahuli daw may parusa, natatawa na sigaw naman ni Levi. Hindi ko naman alam kung ano ang mararamdaman ko, pero halo-halong emosyon na naman. Hindi ako makapag-focus, kaya naman nagpasya ako na magpreno muna. Ganon din naman ang ginawa nila, bago nakangiting lumapit sa akin. Bakit nandito kayo? I mean bakit hindi kayo nagsabi na pupunta kayo dito? Anong meron? Anong nangyayari? Sunod-sunod at nalilito na tanong ko. Kung sasabihin namin, edi hindi na surprise, nakangiti na sagot ni Yael. Grabe ang ganda pala talaga dito, first time ko sa Amerika. Namamangha na wika naman ni Marky. Sa totoo lang, nung isang araw pa kami dito. Kasabay lang namin si Marcus, saad naman ni Jazz. Hindi naman ata pwede na matagal ang tampuhan ng tropa hindi ba, dagdag pa niya. Van, napalingon naman ako kay Cass na mahinang tinawag ang pangalan ko. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o kung ano kasi mukha siyang nagpapakyut na hindi mo alam sabihin. Iyon bang parang isang bata, na aminadong nakagawa ng kasalanan at hindi alam kung paano lalapit. Pero maya-maya pa ay tumakbo siya palapit sa akin tapos ay niyakap niya ako. Sorry Van, sorry talaga, bulong pa niya. Sus, ang drama, pagbibiro ko naman habang nakangiti, pero medyo naluluha rin ang mga mata. Tama na yan, huwag mong uubusin. Ako lang ang pwedeng yamakap ng matagal dyan, pagbibiro naman ni Marcus na marahan pang hinila palayo sa akin si Cass. Ang KJ mo naman panira ka ng moment, reklamo ni Cass na nagpupunas ng luha. Malakas at masaya naman na nagtawanan ang lahat dahil doon. Pagkatapos noon ay inaya kami ni Marcus na muling magbike, sinundan naman namin siya hanggang sa makarating kami sa tabing dagat, at nagpa siya na umupo muna sa buhanginan. Van alam ko pa ulit-ulit na, pero sorry talaga, wika ulit ni Cass bago siya umupo sa tabi ko, tapos ay niyakap na naman niya ako. Muli na lang akong natawa dahil doon. Cass, hindi mo kailangang humingi ng sorry. Okay lang talaga, naiintindihan ko. Pero sorry din kung kinwestiyon ko ang pagiging concern mo sa akin, sagot ko naman. Tapos ay bigla kong naalala ang sinabi sa akin ni Papa nung gabi na nag-usap kami at humingi ako ng sorry sa kanya. Iyong mga nagawa at nasabi mo, normal na reaksyon lang iyon ng tao na nasasaktan, nakangiting saad ko. Hindi Van, na-realize ko kasi na kahit sa ang anggulo titignan, mali ako. Hindi ko dapat sinabi ang mga yon. Hindi dapat ako umakto na walang tiwala sa'yo. Muntik ko nang sinira yung madaming taon na naging magkaibigan tayo. Ako pa nga mismo itong nagsasabi na hindi ko gusto na masira ang pagkakaibigan natin ang madamay ang tropa. Pero ako mismo ang muntik nang gumawa nun, mahabang wika niya. Kaya sorry Van, ako ang mali. Akala ko pinoprotektahan ko lang ang pagkakaibigan natin, pero nasasaktan ko na pala kayo. Matagal na tayong magkaibigan, at tama si Marcus, dapat kami itong unang umiintindi sa inyo, dagdag pa niya. Hindi naman ako nakasagot, pero hindi pa rin maalis ang ngiti na nasa labi ko. Hindi pa rin kasi talaga ako makapaniwala na nandito ang tropa, at mas lalong hindi ako makapaniwala na okay na ang lahat. Siguro minsan talaga nakakagawa tayo ng pagkakamali, pero hindi naman nadi-define ang pagkakamali na iyon kung sino talaga tayo bilang mga tao. At kung may natutunan man ako sa mga nangyari, iyon ay okay lang na magkamali. Basta ang importante ay may natututunan tayo sa bawat pagkakamali na nagagawa natin, nakangiti at mahinahon na wika ko. Siguro naman makakatulog ka na ng maayos niyan, natatawa na saad sa akin ni Marcus.
Dahil doon, agad kong napagtanto na plano niya ang lahat ng ito. Bago kasi ako bumalik dito, siya ang paulit-ulit na nagsasabi sa akin na magiging maayos din ang lahat at siya ang bahala. Salamat Marcus, saad ko. Hindi ba sinabi ko naman na akong bahala at huwag ka nang mag-alala, sagot naman niya. Siya, change topic na tayo. Nangyari na iyon, at nakaraan na, kaya huwag na nating pag-usapan. Ngayong nandito tayo, mag-enjoy na lang tayo sa bakasyon, masaya na dagdag pa niya. Teka, anong bakasyon? Hanggang kailan ba kayo dito? Hindi ba kayo busy? Sunod-sunod at nalilito na tanong ko. Isang linggong bakasyon ulit, nakangisi na sagot naman ni Yael. At talagang gumastos pa kayo para lang makapunta dito ng isang linggo, napapailing na saad ko. Anong gumastos? Sinong gumastos? Nakangisi na saad ulit ni Yael bago tumingin kay Levi. Saka ko napagtanto na si Levi, o kung hindi naman ay ang mga magulang na naman niya ang gumastos nito. Muli na lang akong napailing bago tumingin kay Cass na nakayakap pa rin sa akin, napangiti na lang ako bago ko siya inakbayan. Peace na tayo ha? Love ko naman kayo ni Marcus ayaw kong mawala ng kaibigan na kagaya nyo. Pangako hindi ko na uulitin, bulong pa niya. Cass, lumayo ka na nga kay Van, kanina ka pa yakap ng yakap nagbibiro na reklamo naman ni Marcus, kaya muli kaming nagtawanan. At sa dami ng pagseselosan mo, ako pa talaga, nakasimangot na sagot naman ni Cass bago kumawala sa yakap at ngumisi sa akin. Kaninang hinitid namin yung bike sa bahay nyo, nakita namin yung Blake. Ang gwapo pala, natatawa na saad pa niya, na parang inaasar si Marcus. Ha, paano niyo siya nakilala? Tanong ko naman. Nandoon kasi ang lolo't lola mo kanina, hinintay nila kami bago sila umalis para sa date daw nila. Pinakilala nila kami, sagot ulit niya. Sige Cass, ituloy mo lang yan at mag-aaway talaga tayo, nakasimangot na saad ni Marcus. Hindi naman gwapo yun, ang pangit nga Akala mo vampira sa sobrang puti, pero vampira na nadayat sa dugo kasi ang payat. Malnourished na vampira ata yun bulong pa niya, malakas ulit na nagtawanan ang tropa dahil doon. Alam mo pare, para kang bata, sigaw naman ni Yael bago pabiro na binetukan si Marcus. Hayaan mo na Yael, gusto lang magpa-baby kay Van, nakangisi at nang-aasar na saad naman ni Marky. Bigla ko tuloy na alala na ganun din mismo ang sinabi ni Marcus kay Yael noon. Hindi na ako nagsalita pa, at pinanood ko na lang ang tropa na masayang magkulitan at kwentuhan. Pagkarating ng tanghali, nagpasya kami na kumain sa isang resto na magkakasama. Tapos ay nagpahinga lang sila saglit, at nagpasya na pumasyal daw. Sinamahan ko naman sila, kahit pa ang totoo ay gusto ko sanang magpahinga na lang kami sa hotel na tinutuluyan nila, o sa bahay namin. Hindi na rin ako nagreklamo kahit na mukhang hindi sila nauubusan ng energy. Ang tagal na naming magkakaibigan, pero hindi ko alam kung bakit hindi pa rin ako nasasanay na ganito talaga sila, kapag nasa bakasyon kami. Sobrang dami naming ginawa ng araw na iyon, nagpunta sa kung saan-saan. Namili sila ng kung ano-anong gamit. Kumain ng kung ano-ano, ni hindi ko na nga rin matandaan ang iba pa naming ginawa. Teka lang, ayaw niyo bang magpahinga muna? Kanina pa tayo lakad ng lakad reklamo ko nang hindi na ako nakatiis pa. Sabay-sabay naman kaming huminto sa harap ng mga bench tapos ay umupo ako doon para magpahinga, ganun din naman ang ginawa ng iba. Grabe ka naman sa amin pare, porke nagsawa ka na dito ganyan ka na sa amin. Pagbigyan mo na kami, at isang linggo lang kami dito, saad ni Yael, tumango naman ang iba bilang pagsang-ayon. Correction, 4 na araw na lang. 3 araw na tayong nandito, sagot naman ni Marky. 3 araw na kayong nandito, pero hindi kayo agad na nagpakita sa akin, hindi makapaniwala na tanong ko. Ewan ko ba dyan sa boyfriend mo, magpapamiss muna daw sa'yo, saad naman ni Levi, dahil doon ay tinignan ko ng masama si Marcus nang umisi lang sa akin at nag-peace sign pa. Oo nga pala, may mga night bar ba na malapit dito? Mag-inuman naman tayo.
Ilang linggo na akong hindi nakakatikim ng alak, kaya siguro pakiramdam ko nang hihina ako, dagdag pa niya. Sus, ang daming alak sa bahay niyo, natatawa na saad naman ni Jazz. Para namang marami akong oras na uminom lagi. Alam mo naman na lagi akong busy, nakangisi na sagot ni Levi. At saka namiss ko lang na kayo ang kasama ko, at kumpleto tayo, dagdag pa niya. Wala daw oras, at laging busy. Busy kanino, kay Jazz? Wika ni Cass. Ibang usapan naman yun syempre. Hindi ko gusto na namimiss ako lagi ni Jazz. Paano ba naman ilang minuto pa lang akong hindi nagpaparamdam, gusto nang magpa-search and rescue operation, biro ni Levi, kaya malakas na naman kaming nagtawanan. Talaga ba pare, sa pagkakatanda ko kasi ikaw ang ganun, natatawa na sagot naman ni Yael. Nagsalita ang hindi adik kay Marky, nakangisi na saad naman ni Marcus. Alam niyo mga pare, gumaya kayo sa akin. Tignan niyo ako, hindi ako under. Tignan niyo rin, ako ang nasusunod sa amin ni Van. Nagawa ko ngang magtiis na hindi siya makasama ng ilang linggo, tapos pagkarating dito, nagpamis pa ako. Matuto kayo sa akin, hindi yung para kayong mga ewan, mayabang na dagdag pa niya. Malakas na naman kaming nagtawanan dahil doon. Alam ko naman na nagbibiro lang siya, at wala naman talagang under sa aming dalawa. Siguro masasabi ko na sa relasyon namin, ay give and take kami. Sa dami ng mga nangyari mula noong college pa kami, masyado rin kaming maraming natutunan kung paano i-handle ng maayos ang relasyon na meron kami, bilang mature na mga tao. Pero alam nyo, siguro nga dapat magpahinga muna tayo. Napagod na rin ako, at saka gusto kong matulog muna sana, saad naman ni Marky maya-maya pa. Mauuna na muna kami ni Marky sa hotel kung ganun, agad na wika ni Yael na tumayo na. Iyon tayo gusto daw matulog at magpahinga, pero magpapahinga ba talaga kayo o mas magpapagod lang, natatawa na saad naman ni Levi. Kung sa bagay, parang ang sarap sa feeling kung sa ibang bansa yun gagawin nakangisi na dagdag pa niya bago tinignan si Jazz. Hindi naman kami inosente para hindi maintindihan ang gusto niyang sabihin, kaya malakas na lang kaming nagtawanan. Well, maliban kay Cass na mukhang nalilito. Halika na Jazz, magpahinga muna rin tayo sa hotel, nakangisi na pag-anyaya pa ni Levi kay Jazz. Aalis na tayo? At saka bakit kayo nagtatawanan, nalilito na tanong pa ni Cass. Agad namang hinaplos ni Marcus ang ulo ni Cass. Rated SPG Cass, hindi para sa bata, natatawa na sagot nito. Excuse me, pero mas bata po sa akin si Marky, giit naman ni Cass. Muli na lang kaming nagtawanan kasi mukhang wala talaga siyang ideya. Sa huli, napagdesisyonan nga namin na bumalik na muna sa hotel. 4 na hotel room pala ang kinuha nila. Isa para kay Cass, isa para kina Levi at Jazz, isa para kina Yael at Marky, at isa rin kay Marcus. Tanghaling tapat iyon, at nagpasya kami na magsyesta muna. Napangiti na nga lang ako, kasi pagkapasok namin ni Marcus sa hotel room niya, ay agad siyang tumalon sa kama para humiga na doon. Kaninang nasa labas tayo, hindi ko naramdaman na napagod ako, ngayong nakahiga na ako, saka ko yun naramdaman, saad pa niya. Agad ko namang hinubad ang suot kong sapatos tapos ay nagpa siya na humiga na rin sa tabi niya, at niyakap ko siya agad. Marcus, salamat ha, mababa ang boses na saad ko pa. Alam mo sa totoo lang, nag-aalala talaga ako sa tropa. Alam ko kasi na nagalit ka kay Cass, kaya nga madalas din akong mag-overthink. Pero alam ko na ikaw ang may plano nito, kaya salamat, dagdag ko pa. Totoo naman na nagalit ako sa kanya, kaya nga umiwas na muna ako nung gabing yon. Pero sa huli, kaibigan pa rin natin siya. At sinunod ko ang sinabi mo, na intindihin natin siya. Kaya nang kumalma na ako, saka ko siya kinausap ulit, at naging maayos na ang lahat, sagot naman niya. Alam mo naman na gagawin ko ang lahat para sa'yo hindi ba, dagdag pa niya. Talaga lang ha, paano kung gusto ko na maging under ka sa akin, nakangisi na biro ko. Mahina naman siyang humalakhak dahil doon. Di gagawin ko, hindi dahil under talaga ako sa'yo, kung hindi dahil mahal kita.
At alam kong alam mo na ganun ako magmahal, malambing na sagot naman niya. Alam ko Marcus, at ramdam na ramdam ko yun. Kaya maraming salamat ulit, wika ko. Imbes na sumagot ay niyakap din niya ako ng mahigpit, tapos ay binigyan pa niya ako ng mababaw na halik sa noo. Agad akong pumikit para mas damhin ang matamis na halik na iyon, maging ang mainit na presensya ng katawan niya sa tabi ko. Hinding-hindi talaga ako mag-asawa na ganito kami. Hindi ako mag-asawa na siya ang kasama ko lagi. At gaya niya, handa ko ring gawin ang lahat para sa kanya. Hindi ko alam kung gaano kami katagal sa ganong posisyon, walang nagsasalita sa amin, pero ramdam naman namin ang labis na pagmamahal sa isa't isa. Hanggang sa hindi ko na rin namalayan, na nakatulog pala ako sa bisig niya. Hapon na iyon nang magising ako, pagkamulat ko nga sa mga mata ko ay una kong nakita ang nakangiting si Marcus habang nakatitig sa akin. Ang sarap talaga sa pakiramdam na ikaw ang huli kong nakikita bago matulog, tapos ikaw ang una kong makikita kapag nagigising ako, malambing ang boses na bulong niya. Agad naman akong napangiti dahil sa narinig, pero ang ngiti na iyon ay agad na nawala nang may maalala. Paano pala kapag ikinasal na tayo? Tanong ko tapos ay agad na umupo sa kama, kumunat naman ang noo niya dahil doon bago umupo rin. Anong ibig mong sabihin? Kuryoso na tanong niya. Kapag kasal na tayo, hindi ba dapat sa iisang bahay na tayo titira? Bibili ba tayo ng bahay natin sa Maynila, o sa Mindoro tayo kasi nandoon ang mga negosyo nyo? Tanong ko, muli naman siyang napangiti dahil doon. Alam ko na ang iniisip mo, na gusto mo munang makasama sa bahay ang papa mo, tama ba? Tanong niya, mahina akong napabuntong hininga bago tumango. Alam mo naman na medyo matagal din kaming hindi nagkasama, sagot ko. Naiintindihan ko Van, at maniwala ka, kahit na maging mag-asawa na tayo, hahayaan kitang magdesisyon kung saan ka magiging masaya, sagot niya. At saka kahit na hindi na siguro tayo bumili ng sarili nating bahay. After all, may kondo naman ako, tapos malaki ang bahay niyo ng papa mo, at malaki din ang bahay namin sa Mindoro, dagdag pa niya. Saan tayo dun sa tatlo? Nalilito na tanong ko ulit. Kahit saan doon, every weekdays pwede tayo sa bahay niyo kasama ang papa mo, o sa kondo, tapos sa weekends naman sa Mindoro tayo, sagot niya. Saglit ulit akong natahimik bago ngumiti. Mas busy ka kesa sa akin Marcus, kaya siguro mas mabuti kung every weekdays sa Mindoro tayo, tapos sa weekend na lang tayo sa bahay kasama si papa. Sakto day off din niya noon, kaya mas makakabanding natin siya, nakangiti na sagot ko naman. Pwede rin siguro akong mag-apply na secretary mo, ano sa tingin mo? Nakangisi na dagdag ko pa, kaya mahina siyang natawa. Hindi ka pwedeng maging secretary ko Van, aniya. Bakit naman hindi? May sapat naman akong working experience giit ko. Van, hindi talaga pwede, kapag kasi naging sekretarya kita, wala tayong matatapos na trabaho. Maglalandian lang tayo lagi, sagot niya, sabay naman kaming natawa ng malakas dahil doon. At saka okay lang naman na sa Manila na tayo magstay, kasi balak naman naming magbukas ng office doon, at ako ang magmamanage ng mga transaction o business-related concerns sa Manila, si Papa naman sa Mindoro. At saka kahit wala ako doon, pwede naman akong magtrabaho kahit saan basta dala ko ang laptop ko, paliwanag pa niya. Bahala na siguro, saka na natin isipin yun, nakangiti na saad ko na lang, kaya marahan siyang tumango. Oo nga, saka na natin isipin yon. Medyo matagal pa naman ang kasal natin, sagot niya. Bigla akong natahimik kasi ang akala ko talaga ay may plano na siya. Teka, bakit nagbago ang ekspresyon mo? Gusto mo bang magpakasal na agad? Natatawa na tanong pa niya. Hindi Marcus, ang akala ko lang may plano ka na, lalo na nandito tayo sa Amerika, legal na rin ang same-sex marriage dito sa Florida kaya ang akala ko may plano ka na nung nag-propose ka, pero okay lang naman, alam ko naman kasi na kailangang paghandaan iyon, kasi importanteng araw yun sa atin kung sakali, paliwanag ko, mahina na lang siyang natawa bago tumango. Maghilamos ka na, dinner tayong dalawa sa labas, saad niya, iniiba na ang usapan. Tayong dalawa lang? Nasaan ba ang tropa? Tanong ko.
May kanya-kanya daw silang mga lakad at date, pero si Cass sumama kina Levi at Jazz, sagot niya. Nagsabi sila kanina, pero hindi na kita inistorbo kasi ang sarap ng tulog mo, dagdag pa niya. Tipid na lang akong ngumiti at tumango, bago nagpas siyang tumayo na at dumiretso sa banyo para nga makapaghilamos. Habang nasa banyo ako at nagsasaba ng mukha ay biglang pumasok sa pinto si Marcus kaya napalingon ako sa kanya. Nanghingi lang ako ng extra toothbrush para sa'yo. Heto ang gamitin mo, baka kasi hindi ka komportable kung papagamit ko sa'yo yung akin, saad niya, kaya mahina akong natawa. Naghahalikan nga tayo kahit kagigising lang natin, kaya bakit mo naman naisip yan, natatawa na wika ko, nakita ko kung paano namula ang buong mukha niya dahil doon. Iyong akin na lang ang gamitin mo kung ganon, sagot pa niya pero mabilis kong kinuha sa kanya yung hawak niyang toothbrush. Heto na lang, nandito na rin naman, natatawa pa rin na sagot ko, maging siya ay natawa na lang at hinayaan na ako. Nang matapos ay lumabas na rin naman ako, at naabutan ko si Marcus na nakaupo sa kama at nanonood ng TV habang hinihintay ako. Nang makita naman niya ako ay agad niyang pinatay ang TV at nakangiti ng tumayo. Halika na. Pag-anyaya pa niya, kaya naman sabay na kaming naglakad palabas ng hotel room. Saan pala tayo kakain? Tanong ko nang nasa elevator na kami. Kahit saan mo gusto, ikaw na ang pumili kasi ikaw naman ang pamilyar sa lugar. Okay lang ako kahit saan, basta ikaw ang kasama ko, sagot niya. Sige, may alam akong masarap na steakhouse dito, excited naman na saad ko. Isa sa mga paborito naming pagkain ang steak. Kahit na noong college pa kami at sikreto pa lang ang relasyon namin, sa tuwing tumetakas kami at nagpo-food trip, madalas kaming maghanap ng mga steakhouse. Mabilis lang naman kaming nakarating sa resto na sinasabi ko, tapos ay umupo kami agad at umorder na nga, habang ang ngiti ay hindi pa rin maalis sa akin. Hindi pa rin kasi talaga ako makapaniwala na okay na ang lahat. Well, sana lang kahit pa konti-konti ay maging okay na si Matt. At sana, mahanap na rin niya yung tao na magmamahal sa kanya ng totoo, at maging masaya na rin siya. Naging maayos at masaya ang dinner namin ni Marcus. Alam ko na paulit-ulit ko nang sinasabi ito, pero sobrang saya ko talaga na ganito kami. Pagkatapos ng lahat ng mga nangyari, hindi ko inakala na babalik kami sa ganito. Basta, sobrang hirap e-explain ang nararamdaman ko. Pagkatapos naming kumain, magbabayad na sana ako, ang kaso ay inunahan ako ni Marcus sa pag-abot ng card niya sa waiter. Kaya sa huli ay wala na akong nagawa kung hindi ang hayaan siya, mula noon pa naman kasi, sa tuwing lumalabas kami ay laging siya ang gumagastos. At kahit na minsan ay namimilit ako na hayaan niya akong magbayad, ay hindi naman niya ako pinakikinggan. Hindi pa ba natin pupuntahan ang tropa? Tanong ko habang naglalakad kami sa seaside. Gabi na yon, pero hindi naman gaanong madilim sa paligid dahil sa dami ng mga ilaw. Mamaya na lang, kapag kasama kasi natin sila hindi kita masolo, nakangiti na sagot niya bago pinagsaklop ang mga kamay namin. Sina Cass at Marky kasi sobrang clingy sa'yo, wala naman akong magawa, dagdag pa niya kaya mahina akong natawa. Alam mo, ang cute mo kapag kahit sila pinagseselosan mo, wika ko naman. Pero Marcus, nakakatuwa ano, dagdag ko pa. Ang alin? Tanong niya. Na mula noong first year college, magkakaibigan na tayo nina Levi at Yael, pagkatapos nadagdagan pa ang circle of friends natin nang dumating si Jazz, na best friend naman ni Cass. Tapos ang kapatid mo, si Marky, saad ko. Alam ko na paulit-ulit na, pero sobrang swerte ko nakasali ako sa circle of friends na meron tayo, dagdag ko pa. Tapos mas naging swerte ka pa, kasi malambing, mabait, maalaga at gwapo pa ang boyfriend mo, mayabang na sagot niya, kaya sabay kaming natawa. Sus, lumakas ata ang hangin dito, pagbibiro ko naman. Dito muna tayo Van, saad niya, tapos ay bahagya niya kung hinila pa upo sa isang bench, kung saan overlooking ang kahabaan ng dagat na ngayon ay madilim na. Umupo naman ako sa tabi niya, at agad siyang umakbay sa akin.
Naglalaban ang mainit niyang katawan sa malamig na simoy ng hangin, na siyang sobrang sarap sa pakiramdam. Sana ganito na lang tayo lagi, mababa ang boses na bulong ko pagkaraan ng ilang minutong katahimikan. Gagawin ko ang makakaya ko, para lagi tayong maging ganito kasaya, sagot naman niya. Oo nga pala, after 1 year, balak nina Levi at Jazz na mag-ampon ng 2 bata, tapos hahanap ata sila ng surrogate mother na pwede ring magdala ng 2 pa nilang magiging anak. 4 daw kasi ang gusto nila. Ikaw ba, ilan ang gusto mong maging anak natin kung sakali? Nakangiti na tanong niya. Hindi ko alam Marcus, mahirap pa kasi magdesisyon ng ganyang bagay. Pero kung ako ang tatanungin, okay lang sa akin kung ilan ang gusto mo at kaya nating alagaan, sagot ko naman. Sa totoo lang, naisip ko na rin ang surrogacy sana, pero naisip ko rin na maraming mga batang iniiwan ng magulang, na gusto ring magkaroon ng pamilya. Pwede rin tayong mag-ampon, dagdag ko pa. Gayahin na lang din natin ang plano ni Jazz, gusto ko rin sana ng 4 na anak. 2 lalaki at 2 babae, nakangiti at may halong excitement na sagot niya, tipid naman akong ngumiti bago tumango. Pero dapat may 2 to 3 years na pagitan, para hindi tayo mahirapan sa pag-aalaga sa kanila, lalo na busy ka sa mga business nyo. Tapos ako gusto ko ring maghanap ng bagong trabaho sa Pinas pagka-uwi natin, dagdag ko pa. Oo naman, ganun din naman ang balak ni Jazz at Levi, hindi naman kasi pwede na minsanan. Pero baka mauuna silang mag-ampon ng 2 bata, aniya, kaya muli na lang akong tumango. Huwag ka na lang kayang magtrabaho, kaya ko naman kayong suportahan ng mga magiging anak natin. Maging full-time housewife ka na lang, ikaw rin ang hahawak ng pera natin, nakangisi na dagdag pa niya, kaya natawa na naman ako. Nakaka-excite kasi isipin na pagka-uwi ko mula sa trabaho, sasalubungin mo ako ng yakap at halik, tapos sabay tayong kakain kasi nakapagluto ka na, saad pa niya. Housewife talaga? Natatawa na tanong ko. Kung gusto mo ikaw ang maging housewife sa ating 2, nagbibiro na saad ko pa. Pero seryoso Marcus, pwede naman nating gawin lagi ng sabay yon. Iyong pareho tayong nasa trabaho, tapos sabay tayong uuwi, at sabay rin tayong maghahanda ng makakain natin, dagdag ko pa. Ang saya sa pakiramdam na pag-usapan ang ganito kasama ka Van, wika niya, nang tinignan ko siya ay hindi pa rin maalis ang ngiti sa labi niya. Bigla naman akong natahimik nang maalala ko na naman si Matt. Hindi ko gusto na sirain ang moment namin ni Marcus, ang kaso ay hindi ko rin naman maiwasan na hindi mag-alala sa tao. Kung kumusta na siya ngayon, kung umiiyak at nasasaktan pa rin ba siya. Habang kami kasi ni Marcus ay masaya ngayon, hindi ko alam kung ano na ang nangyayari sa kanya. May problema ba? Tanong pa sa akin ni Marcus nang mapansin siguro niya na bigla akong natahimik. Iniisip ko lang kung kumusta na si Matt, mababa ang boses na sagot ko. Hindi na ako nagsinungaling kasi alam ko na okay lang naman pag-usapan ito kasama siya. Napabuntong hininga naman si Marcus bago tipid na ngumiti sa akin. Sana okay lang siya, sagot niya, at tumango naman ako. Sana nga Marcus, at sana maging masaya na rin siya, saad ko bago nagpa siya na tumayo na. Halika na, puntahan na natin ang tropa. Hindi ba nag-aaya si Levi na uminom, dagdag ko pa, iniiba na ang usapan. Naglahad naman siya ng kamay sa akin na agad kong tinanggap, tapos ay tumayo na rin siya, at muli na kaming naglakad na parehong may ngiti sa lobby. Habang naglalakad ay nagpa siya ako na tawagan si Yael, na agad namang sumagot. Nang tinanong ko siya kung nasaan sila, ang sabi niya ay nasa bar daw sa baba lang mismo ng hotel na tinutuluyan nila. Kaya naman doon kami dumiretso ni Marcus. Napangiwi nga ako pagkarating namin, kasi ay nasa isang VIP room sila. Obvious naman na mahal ang binayad nila dito, lalo na't mamahalin din ang hotel, pero hindi na lang ako nagsalita pa. Teka lang, bakit ang dami naman ng alak? Hindi tayo pwedeng uminom ng marami, nakakalimutan nyo na ba, saad ni Cass nang nakaupo na kaming lahat. Bakit naman hindi, tanong ko. May balak kasi kami na maligo sa dagat bukas, sagot naman niya at pilit pang ngumiti. Sus, hindi naman umaalis ang dagat.
Kahit uminom tayo ng sobra, pwede naman tayong magpunta doon ng after lunch, o kung hindi naman ng hapon, sagot ko. Hindi, gusto ko sana umaga para sa vitamin D. Muling giit ni Cass at peke pang tumawa, nagkibit na lang ako ng balikat at hindi na sumagot pa. Bukod sa alak na nasa mesa, ay ang dami ring pagkain. Habang umiinom naman ay nakikinig lang ako sa masaya nilang kwentuhan, gaya rin ng dati. Hindi ko alam, pero nasa mood talaga ako uminom. Kaya naman ilang minuto pa lang ay nakakailang shot na ako ng whiskey na order nila. Dahan-dahan sa pag-inom, hindi naman tayo nandito para maglasing, nakangiti at malambing na bulong ni Marcus sa akin, nang mapansin siguro ako. Ano ang rason kung bakit nandito tayo, sagot ko naman. Ano ba naman kayo, ilang linggo natin itong hindi nagawa, kaya sulitin na natin. Pagka-uwi niyan sa Pinas, puro trabaho na naman kayo. Ako hahanap din ng bagong trabaho doon, dagdag ko pa. Ayaw mong tulungan ang papa mo sa business nyo, tanong sa akin ni Levi. Hindi ko alam katulong naman kasi niya ang mga kapatid niya sa pagmamanage, kaya alam ko na kayang-kaya na nila yon. Bahala na siguro, sagot ko. Kung bumalik ka na lang sa aviation namin, suhestyon niya. Hindi, sa akin siya magtatrabaho, sagot naman ni Marcus kaya napalingon ako sa kanya. Teka lang, ang akala ko ba hindi ako pwedeng maging sekretarya, tanong ko naman, kaya napangisi siya. Sino bang nagsabing sekretarya ang magiging trabaho mo? Full-time asawa ang tinutukoy ko. Complete benefits, sayo ang lahat ng sweldo ko. May libre ka pang halik, yakap at lobing-lobing tuwing gabi? Sagot niya, malakas na nagtawanan ang lahat dahil doon. Maging ako nga ay natawa na lang din. Totoong trabaho ang hinahanap ko Marcus, mga kalokohan mo talaga, sagot ko naman. Trabaho naman ang pagiging asawa hindi ba? Aalagaan at mamahalin mo ako, maging ang mga magiging anak natin, alam ko na minsan nakakapagod yun, kaya nga sayo ang lahat ng sweldo ko. Kung kulang pa rin ang trabaho para sayo, trabauhin mo rin ako gabi-gabi, giit naman niya, mas lalong lumakas ang tawanan dahil doon. Pero seryoso Van, ano ba talaga ang balak mo? Dapat yung gusto mo talagang gawin, para ma-enjoy mo, saad naman ni Jazz, kaya tumango ang iba pa. Saglit naman akong natahimik at napangiti nang maalala ang paborito at hilig namin ni Marcus. Ang mag-food trip. Sa totoo lang, noon pa lang ay gusto ko nang magkaroon ng sarili kong resto, pero hindi ko yun gaanong binibigyan ng pansin. Sa puntong ito, iniisip ko na bakit hindi ko subukan hindi ba? May naipon na rin naman ako. Gusto kong magkaroon ng sarili kong resto, steakhouse sana ang una ko talagang plano, pero naisip ko na mas maganda kung hindi puro steak lang. Parang mas okay kung mas maraming pagpipilian sa menu, nakangiti na sagot ko. Magpatayo tayo kung ganon, ako na ang gagastos, agad na saad ni Marcus at matamis pang ngumiti sa akin. Di parang wala pa rin akong napatunayan kapag ginawa mo yon, giit ko naman. May naipon naman na akong pera, iyon ang balak kong gamitin kung sakali. Hindi naman kailangan na malaki agad ang resto, okay na yung kahit medyo maliit muna, tapos pa konti-konti, palalakihin ko, dagdag ko pa. Maganda yan, sigurado ako na magiging proud sa'yo ang papa mo, nakangiti na sagot naman ni Marcus. Magiging proud kaming lahat sa'yo, at syempre, lalo na ako, dagdag pa niya. Ganyan na lang ang gawin mo pare, para may libreng steak kami lagi. Kapag nagbukas na, doon na kami laging magdi-date ni Marky, natatawa na saad naman ni Yael. Ang yaman mo pero ang kuripot mo, ni hindi pa nga nagsisimula negosyo ng asawa ko libre na iniisip mo, saad naman ni Marcus bago binato ng chip si Yael. Malakas ulit kaming nagtawanan dahil doon. Alam ko naman na nagbibiro lang si Yael, at alam ko rin na kung sisimulan ko ang ganong negosyo, ay sila ang unang susuporta sa akin. Hindi na ako nagsalita pa, pero nanatili akong nakangiti. Nai-excite kasi akong isipin na magkakaroon ako ng sarili kong negosyo. Kahit na plano pa lang ang meron ako sa ngayon, hindi pa rin ako makapaghintay na maging totoo na iyon at magawa ko ang gusto ko.
Alas 11 na ata iyon nang matapos kami sa inuman, napagpasyahan ko na matulog na lang sa hotel room ni Marcus, siya rin naman na nandito na kami. Ang hassle naman kasi kung uuwi pa ako, sigurado ako na hindi papayag si Marcus na hindi niya ako may hahatid. Kaya tumawag na lang ako kina Lola at sinabi na kasama ko nga ang tropa at hindi ako makakauwi. Pagkapasok sa hotel room, ay sabay kaming naghilamos ni Marcus at sabay rin kaming natapos. Pagkalabas namin ay dumiretso na rin naman kami sa kama para nga makapagpahinga na. Pansin ko na hindi pa rin talaga maalis ang ngiti sa labi niya, kaya kumunat ang noo ko. "Bakit kanina ka pa nakangiti?" tanong ko. "Excited lang ako para bukas," sagot niya. "Bakit, ano ba ang meron bukas?" tanong ko ulit, nagkibit naman siya ng balikat. "Excited lang ako na magising kasama ka, tapos sabay tayong kakain ng agahan at lalabas para pumasyal," sagot niya, tipid na lang akong ngumiti at hindi na nagtanong pa. Alam ko naman kasi sa sarili ko na ganun din ang nararamdaman ko. Ang akala ko nga ay magkukwentuhan pa kami habang nakahiga sa kama, pero pagkayakap niya sa akin ay pumikit na siya, at pagkaraan lang ng ilang minuto ay narinig ko na ang mahina niyang hilik. Kaya naman pumikit na lang din ako para makapagpahinga na. At dahil kapag kasama ko siya ay laging magaan ang pakiramdam ko, hindi ko na maalayan na nakatulog din ako agad sa bisig niya. Nagising lang ako sa sumunod na araw, nang maramdaman na parang may kung anong nakakakiliti sa pisngi ko. Nang magmulat ako ng mga mata, ay nakita ko ang nakangiti si Marcus na humahalik sa akin. "Good morning mahal ko," malambing na bulong pa niya. "Good morning," sagot ko naman, bago tumingin sa wall clock, pansin ko na alas 7 pa lang iyon ng umaga, pero tamang oras lang para bumangon na. Nagpadala na lang ako ng almusal dito, maaga kasing nagising ang mga kaibigan natin at hindi na kita inistorbo. Baka pumapasyal na ang mga iyon ngayon, saad niya, kaya tumango na lang ako at umupo na sa kama. Napangiti pa nga ako nang makita sa lamisita ang pagkain. Hindi naman na kami nag-aksaya ng panahon at kumain na nga. Binilhan na nga rin pala kita ng damit, saad pa niya at itinuro ang mga nakahanger sa may labas lang ng closet. "Pareho tayo?" Natatawa na tanong ko. Dalawang pure white na beach attire kasi iyon na polo at pants. "Para mas magmukha tayong couple, lalo na balak nila na sa dagat tayo ngayon hindi ba?" sagot niya, kaya tumango na lang ako. Pagkatapos kumain ay nagpasya kami na maligo na, at nang matapos at nang makapagbihis na rin ay inaya na niya akong lumabas at magbike papunta sa kung nasaan daw naghihintay ang tropa sa amin. Pumayag naman ako, kahit pa natatawa na lang ako kasi ay mukha talaga kaming kambal sa suot namin. "Teka Van, anong meron doon?" tanong niya sa akin maya-maya pa, bago huminto sa pagbibisikleta. "Mukhang may ikakasal ata, hindi ba pangarap mo rin ang beach wedding?" Nakangiti na tanong pa niya, kaya tumango ako. "Halika, tignan muna natin." Pag-anyaya pa niya, bago nagbike ulit papunta sa tabing dagat, kung saan maraming mga tao na busy sa pag-prepare ng lugar. Nang medyo malapit na kami, ay pareho kaming bumaba sa bike at iniwan muna ito sa hindi kalayuan, para mas makalapit. Agad namang umawang ang bibig ko nang makita na puro pamilyar na mukha ang nandoon. Malawak pang ang napangiti ang lahat nang makita nila kami. Nandoon si Papa at ang pamilya namin sa father's side, maging ang pamilya ko sa mother's side. Nandoon din ang mga magulang ni Marcus, ang buong tropa, maging ang mga magulang nina Levi at Jazz. Bukod doon, ay marami ring malapit na kaibigan at kamag-anak ang kasama nila. "Teka lang, anong meron dito? Bakit nandito ang lahat? Anong nangyayari?" Nalilito at may halong kaba na tanong ko, ngumiti naman sa akin si Marcus. "Kasal natin," natatawa na sagot niya kaya literal akong napanganga at napasinghap.